Isa na ata to sa pinakamahirap na ahon na ginawa ko. Konti na lang. Konti na lang. Kaya pa. Kahit sobrang sakit na. Mali desisyon ko. Mali desisyon ko na dito dumaan, hayop. May bike camping nga pala ako sa Intang Cavite at para makapunta doon, dadaan ako sa isa sa pinakasikat at isa sa pinakamahirap na ahon papunta ng Tagaytay, ang Revpal. Matindi-tindi ang pag-ahon ko dito dahil ang dala kong bike ay ito, si Rody. At kita nyo naman, fully packed siya ngayon. At ang estimated ko, asa 18 to 20 kilograms ang total na bigat niya. First time ko palang aahon ng Revpal na may gantong kabigat na bike, kaya ang pinakatanong ko sa sarili ko, kakayanin ko kaya? Hi! Happy nga pala at ngayong araw samahan nyo akong pahirapan ang aking sarili. Nag-ride out ako mga alas 7 na ng umaga at para makarating tayo sa Revpal, dito ako dumaan sa may Kanlubang. Medyo malubak ang kalsada dito at makunat padyakan. At pagdating ko sa rotonda ng Nuvali, diretso agad ako papasok ng kalsada papunta ng Marcos Mansion. Pero since weekend, 9 pa sila nagpapadaan. So no choice ako kundi bumalik at mag-ikot-ikot muna sa may Nuvali. Bago mag-9 ng umaga, bumalik na ako sa may rotonda at sobrang dami kong nakasabay ng mga siklista dito at pagpatak ng alas 9, pinadaan na kami. May tatlong matitinding ahon pala ang Revpal at isa na dito ang ahon papunta ng Marcos Mansion. Pagdating namin sa kanto, lumiko na agad kami at wala nang intro-intro, ahon na agad. Umpisa pa lang ng ahon, grabe na agad ang kunat. Wala ka na lang talagang magagawa kundi tiyagain ang bawat sipa. Grabe, hirap i-ahon. Matindi. Pero kaya naman. Maikli lang naman ang ahon papunta sa Marcos Mansion pero talagang patitibukin nito ang puso mo. At pagkadating ko sa Marcos Mansion, dito ko na naisip na parang mali talaga ang desisyon ko na dito dumaan. Pwede naman kasing sa Santa Rosa, Tagaytay na lang umahon pero ewan ko ba. After ko dito, diretso na agad tayo sa Padyakan at papunta na tayo sa pangalawang masakit na ahon sa Revpal, ang sikat na Kambal ahon. Halos singkunat at singhaba lang to ng ahon ng Marcos Mansion at naglalaro lang ang max gradient nito sa 7 to 8%. Buti na lang talaga may recovery sa pagitan ng dalawang ahon na to kasi kung wala, malamang tumukod na ako. Kasi dito ko na rin talaga nararamdaman na para akong hinihila pababa dahil sa bigat ng aking bisikleta. Wala pa ako sa kalahati ng ruta pero ramdam na ramdam ko na agad ang hirap ng bawat ahon. Pero buti na lang rolling hills na ang gitnang bahagi ng Revpal kaya chill-chill na lang ang naging padyakan ko sa kahabaan nito. Dito ka makakatikim ng mahahabang luso, mga patag at mga banayad na ahon. At dahil mataas na rin ang sikat ng araw at hindi naman talaga ako malakas na nilalang, nagpasya ako na magpahinga na muna at uminom ng malamig na tubig bago ko umahon sa main event natin. Pagkatapos ko magpahinga at makabawi ng lakas, balik padyakan na ulit at papunta na tayo sa pinakamasakit na part ng Revpal, ang 2 kilometers of pain. Umpisa pa lang ng ahon dito, sinalubong na agad ako ng makukunat na kalsada at yung ibang segment dito pumapalo pa ng 17% ang max gradient. Gusto ko sana idire-diretso kaso wala eh. Hindi talaga kaya. Ramdam na ramdam ko yung bigat ng bisikleta. Kaya ayan, nakadalawang tukod tuloy ako. Mali desisyon ko na dumaan dito. Sagadan, grabe. Pero unti na lang. Unti na lang to. Tinuloy ko na ang mga ahon pagkatapos kong tumukod ng tumukod. 1 to lang hanggang malampasan ko ang sign ng Dapdap East. At sa haba-haba ng makukunat na kalsada at sa hirap na dinanas ko, sa wakas, nakarating na ako sa All Is Well. Excited pa naman ako magpa-picture kaso wala pala yung sign ng KOR.